Ayan. Isang mapagpalang magandang araw, umaga sa ating lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una tigit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas. Pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Mabuhay Maharlika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1 sea. Mabuhay ang nagmumula sa sikatan ng araw, ang perlas ng silanganan, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaunawaan, kapayapaan, kaliwanagan, kahinahunan, katarungan, kapatawaran at pag-ibig ay suma sa atin lahat. Mawalang galang na. Sinisipon kasi ako. Ngayon ay September 22, 2025 at ang oras ay 8:30 AM. Okay. Before anything else, ay nais ko muna kayong pasalamatan lahat sa patuloy na inyong mga panalangin, sa patuloy ng inyong mga pakikipag-isa. Maraming salamat sa mga moral support ninyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang laki, ang laki sin mo sa God. Ako, ang laki ng sin ko sa God. Why? Ipaliwanag mo, kapatid na Aquino, sulit, Titos, bakit mo sinabi na ang laki ng sin mo sa God? Itanong mo sarili mo, ikaw ba ay walang sin? Okay, ganun talaga ang ating mga kapatid. Okay. Bago ang lahat ay nais ko munang pasalamatan lahat ng ating mga kapatid mula sa kapamunuan ng PNP, AFP, ng Marines, ng Navy at ng Air Forces natin, maging sa pamunuan ng ating mga mahal na kapatid na mga MNLF, MILF at sa iba pang grupo. Maraming salamat po sa maraming salamat po sa inyong mga pagbalanse sa mga posibleng mangyayari at pagbalanse kung ano yung tama at mali para sa ikakabuti nating lahat. Maraming salamat po. Sa pagkakataon na ito ay pinag-aralan ko maigi, no? Tininan ko maigi lahat ng mga pangyayari kahapon. So, nandoon yung hindi natin maiwasan na kahit papaano ay may mga nakikita tayo na bilang tao, no, ay masakit pa rin para sa atin, no, na hindi sana dapat humangtong sa mga bagay na yan. Kaya lamang may yung mga pangyayari kahapon ay mayroon kasing mga kung totoosin kasi, ayan tuloy, mayroon kasing mga ibang part, no, na sinasakyan, nakikisawsaw sa lahat ng issue, no, na kung totoosin ay hindi talaga nakakatulong sa ikakabuti ng ating bayan. Para sa lahat ng mga nasaktan, maging sa kapulisan, maging sa hanin ng mga nagrarally, ay ako po ay nakikiramay sa inyong lahat. No, so katulad ng sinasabi ko, no, ang kalooban ng Panginoon, ang plano niya ang masusunod at hindi sa atin. Katulad ng sinasabi ko, ay Lidimin Canuto declared, mananatiling presidente ang ating mahal na PBBM. Okay, sa pagkakataon na ito, ay Lidimin Canuto declared, hindi lamang ang may kinalaman sa politika, no? Ang medyo sabihin natin na medyo may mga ambisyon sa mga posisyon, maging sa mga hanay na gumaganap ng mga espiritual. Okay? Ito lantaran to, kaya maraming nagagalit sa akin dahil lahat yan wala tayong kinikilingan, no? Kung totoosin, my FB account is not registered in Meta to make money, no?
But anyway, walang pasintabi sa mga ibang mga content creator, no? So anyway, at this morning ay alam nyo, lahat ng bagay ay may tamang panahon. Okay? So ikaw, kapatid na Aquino Titos, actually pina-background check kita eh. Bakit mo sinabi napakalaki ng sin ko? Tanungin kita, ikaw ba wala kang malaking kasalanan? And if ever I have a sin, yes, I admitted for that matter, but the most important is we surrender everything to our Almighty Creator because nobody is perfect in this world, okay? But this morning, before tayo mag-proceed, i-continue natin lahat ng mga pangyayari, no, kagahapon. Mag-proceed muna tayo doon sa nais na ipaminsahe. Just take note ha. Nais ipaminsahe sa ating lahat because Lidimin Kanoto is nothing without the leadings of the Holy Spirit. At ito ay may kinalaman sa tamang panahon para sa Diyos. Okay? At meron ipinagkaloob sa atin ng 12 Bible verses na matatagpuan sa tamang panahon para sa Diyos. At just take down. And bigyan ko muna kayo ng ilang segundo para kumuha na naman ng ballpen at saka papel para isulat ninyo ito dahil kayo na ang magbasa dyan. Okay? Sige na, magkuha na kayo ng mga ballpen at saka mga papel ninyo dyan. At I have meron akong special na ibabahagi sa inyo sa pagkakataon ito. Okay? So, ganun yon. 12 verses sa Bible sa tamang panahon para sa Diyos. Okay? Okay. Okay. So, okay na ba? Okay. Mayroon tayong ibinigay sa atin, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat sa kanyang handog na mga salita para sa pagpapaalala sa ating lahat. At ito'y matatagpuan sa Galatia chapter 4 verse 4. Okay? Sinabi dito, datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Okay? Sa awit 102 verse 13. Okay, good morning everyone, no? Sa awit chapter 102 verse 13. Ikaw ay babangon at maaawa sa Sion, sapagkat kapanahunan ng pagkaawa sa kanya, oo, ang takdang panahon ay dumating. Okay? Okay, proceed tayo sa awit 119 verse 126. Kapanahunan sa Panginoon na gumawa, sapagkat kanilang niwalang kabuluhan ang kautusan mo. At may kinalaman yan dito sa ating mamaya, mayroon tayong idideklara. Okay? Sa awit 69 chapter 13, ngunit tungkol sa akin, ang dalangin ko'y sa iyo, O Diyos, sa karamihan niyong kagandahang loob. Okay? Isaiah chapter 49 verse 8. Ganito ang sabi ng Panginoon, sa kalugod-lugod na panahon ay sinagot kita, at sa araw ng pagliligtaas ay tinulungan kita at aking iningatan ka, at ibibigay kita sa pinakatipan sa bayan, upang ibangon ang lupain, upang ipamana sa kanila ang mga sirang mana. Oy, may kinalaman yan mamaya sa deklarasyon ko. Abangan nyo to. May matutuwa nito. At may magagalit din nito. Ang magagalit yan, yung mga puno lang ng inggit. Yung bang mga mahilig, patunayan mo pag sure. Okay? Sa Isaiah chapter 49 verse 8. Okay? Just proceed tayo. Medyo tapos na tayo dyan. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sapagkat sinabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ang araw ng kaligtasan. Okay? So, itong mga nangyayari sa atin ay may mga purposes yan. Okay. Mga taga-Roma chapter 5 verse 5. Sapagkat nang tayo ay
may hina pa ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Everything has a right time. Kape, stick, dalawa. Mga piko. Ha? Stick, kape. Just wait for a while, ha? Oo, madisturbuha sa kadali. Ano, stick. O, ayan, magkano ba yan? Mm. Yung isa na lang, maganda yun eh. Dalawa, so 4 man na. Oh. Ayan. So, ayan. Sorry, kasi mayroong nagdisturbo sa akin. So, okay lang. Okay? Nako, nasa na yon? Okay? Awit. Nasa na ba tayo? I'm so sorry, dinistract ako eh. Awit 119 verse 20, chapter 119 verse 126. Kapanahunan sa Panginoon na gumawa sapagkat kanilang niwalang kabuluhan ang kautusan mo. Anuhin nyo lang to ha, kasi meron akong i-declared mamaya. Excited to. Awit 69, chapter 13. Ngunit tungkol sa akin, ang dalangin ko'y sa iyo, O Panginoon, sa isang kalugod-lugod na panahon, O Diyos, sa kanilang ng iyong kagandahang loob. Yes, God is good all the time, that all the time God is good. Isaiah chapter 49 verse 8. Ganito ang sinabi ng Panginoon, sa kalugod-lugod na panahon ay sinagot kita at sa araw ng pagliligtas ay tinulungan kita na aking iningatan ka at ibibigay kita sa pinakatipan sa bayan upang ibangon. Just imagine, take note, upang ibangon ang lupain, upang ipamana sa kanila ang mga sirang mana. Ano ba yung sinasabing sirang mana? Abangan nyo to. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sapagkat sinabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Mga taga-Roma, chapter 5, verse 5, mukhang nag-repeat yata ako, ano? Sapagkat ng tao ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masasama. Isaiah, chapter 60 verse 22. Ang munti ay magiging 1,000. Makinig kayo. Ang munti ay magiging 1,000 at ang maliit ay magiging matibay na bansa. Ito yung ating my love Philippines na supposed to be this is the Maharlika. Uulitin ko. Kaya nga titinglain ng buong mundo ang Pilipinas sa anong paraan, at sa tingnan ninyo sa mapa, ang Pilipinas ay gatuldok. Okay? Ito yung sinasabi sa Isaiah chapter 60 verse 22. Ang munti ay magiging 1,000. Pagka na lang. No? Hahay, na-distract ako. Ang munti ay magiging 1,000. Ang maliit ay magiging matibay na bansa. Ang maliit na bansa or ang magiging matibay na bansa. At ang maliit ay magiging matibay na bansa. Akong Panginoon ay papangyarihin kong madali sa kapanahunan. Kaya katulad din sinasabi ko, walang divine government na mangyayari kung hindi ipairal ang Divine Supreme. At itong tinatawag na Divine Supreme, hindi nyo ba naramdaman? Ay, Diyos ko. Okay. Isaiah, awit chapter 145 verse 15. Okay. Ang mga mata ng lahat ay nangaghihintay sa iyo, at iyong ibinigay sa kanila ang kanilang pagkain ukol na panahon. Makinig kayo at bulay-bulayan ninyo ang mga salita na ito. Jeremiah chapter 5 verse 24. Hindi man nila sinasabi sa sarili, mga takot tayo ngayon sa Panginoon nating Diyos, na naglalagpak ng ulan ng maaga at gayon din ng huli. Sa kanyang kapanahunan na itinataan sa atin ang mga taktang sanglinggo ng mga pag-aani. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Naway naramdaman ninyo ang mga mensahe para sa ating lahat. Mga taga-Roma, chapter 12, verse 13, paki-double check, chapter 12, verse 19.
Huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, lagot kayo. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya si Lidimin, well, lahat ng mga, alam nyo na, kayo, alam nyo yan. So, nasa kanya lahat ng paghihiganti. Okay? Mayroon na naman trying hard copycat dyan na nagbabantay kay Lidimin. And then, she's trying to re-announce by her own strategy, no? Wala kang originality. Okay. 1 Timoteo chapter 2 verse 6, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat at sa pagtutuong mahahayag sa sariling kapanahunan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay? So, yan ang mga nakasaad tungkol sa matatagpuan natin sa tamang panahon para sa Diyos. Okay. Itong mga sinasabi, no? Itong mga sinasabi na divine government. Sabi ko naman sa inyo, kahit anong pagpaplano ng tao, siya pa rin ang magtatakda sa lahat ng bagay, no? Nasa niyo isa kong tsinelas, no? At mawalang galang na. Sandali lang, at ako'y babalik. Ayan, no? So, ganyan mga mahal kong kapatid, no? Even our Almighty Creator has at the right time, the perfect time, no? Kaya wag nating pangunahan ang mga plano ng Diyos para sa atin. Okay? Ibahagi muna natin dito. Tungkol sa Mangangaral, chapter 3, verse 1. Mangangaral, chapter 3, verse 1. Sinabi dito sa Mangangaral, okay? May takdang panahon para sa lahat. Just imagine. Kaya yung mga inaasam-asam ninyong divine government, huwag ninyong pangunahan, no? Huwag ninyong pangunahan. Kailangan lang natin malaman, tuklasin ang mga bagay. Unahin muna natin hanapin ang katotohanan, ang katwiran na katarungan ang nais ng Diyos para sa ating lahat bago ang mga pangarap ninyong divine government. Okay, sa Mangangaral chapter 3 verse 1. May takdang panahon para sa lahat ng bagay at ang nakasaad dito, no? Medyo mataas-taas to. Basta Mangangaral chapter 3 verse 1. Basahin niyo ang panahon. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Number 2, ang panahon ng pagsilang, panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbubunot ng tanim. Actually, yes po, no? May mga, laging partnership ito no? Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga ito, ang panahon ng pagyayakapan at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. So everything has a own time. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Just imagine. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. So, basahin ninyong maigi dyan tungkol sa Mangangaral chapter 3 verse 1. Okay? Ito ay may kinalaman sa lahat ng mga panahon. At let's proceed to Mangangaral chapter 9 verse 11. Okay? Sinabi dito sa Mangangaral chapter 9 verse 11, verse 11. Okay, sandali. Mangangaral chapter 9 verse 11. Okay.
Ang nakasaad dito ay nagsasaad na hindi laging nananalo ang mabilis. Oh, makinig kayo. Sa mga ngaral chapter 9 verse 11, makinig. Ay nagsasaad na hindi laging nananalo ay ang mabilis sa takbuhan o ang malakas sa laban. Kaya itong mga kurimaw, patunayan mo. Dami-daming sinasabi. No? At hindi rin laging nakakahanap ng trabaho ang matalino, makinig, o mayaman ang may husay dahil ang panahon at pagkakataon ang nagpasya sa mga bagay-bagay sa mundo. No? Napakaliwanag ng minsan pala no, ang tao talaga kahit anong gagawin niya. Nakaprogram na kasi lahat tayo 'di ba? Kaya even me maging kayo no, sometimes may mga bagay na kahit anong sikap, minsan may makikita tayo na bakit ganun siya? Ano lang naman yun, bakit biglang nagaganito? So lahat na pala na yan ay may sinasabi na guhit ng palad, no? Ganun pa man, wala tayong ibang gagawin kundi humingi ng awa habag, no, sa ating pinaka-Diyos ng kaliwanagan. So basahin niyo maigi dyan, no? Tungkol sa mga ngaral chapter 9 verse 11. Okay. So, mayroon din tayong tinatawag na pinakamabuting panahon para sa bawat pagsisikap at mababasa niyo yan sa mga ngaral chapter 3 verse 10 to 11. Okay? Isaiah chapter 55 verse 11. At meron itong mga dapat unawain ang takdang panahon ng Diyos. Ulitin ko, unawain ang takdang panahon ng Diyos at makikita ito sa mga ngaral chapter 3 verse 11. Awit chapter 145 verse 16. Efeso chapter 3 verse 11. At mga ngaral chapter 9 verse 11. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Bakit ang tinapik natin ngayon ay tungkol sa tamang mga kapanahunan ng mga bagay-bagay? Ay, lidimin ka no to. This is the right time to reveal, no? Nanotice ko kasi, no? Okay, maulan daw sa Iloilo. Okay, ingat kayong lahat. Binabati ko, no? Tapos ko nang binati mula sa PNP, AFP, Marines, Navy, and mga Air Forces, even the MNLF, MILF, sa iba pang grupo, no? Binabati ko kayong lahat dahil sa ngayon, ito po ay dikta sa akin at hindi po ito in my own understanding, okay? Makinig kayong lahat. Meron tayong tinatawag na shadow government, kung tinatawag na shadow government na yan. Okay? Okay, ano sinabi ni Jennifer Kadongog? The wealth of the wicked were transferred to. Kanino ba sa inyo ba ni pangalan ng anak at ama na sa langit ni hindi ninyo alam kung muampo mo sa iyaha, tawga siya sa tinuod niyang pangalan para tabangan kaniya. Okay. In that matter, kapatid, Jennifer Kadungog, no? Alam mo, kakabasa lang natin sa mga kapanahunan. Ang Diyos ay may mga kapangalanaan sa mga kapanahunan, no? I-shortcut ko na ito. Sa pagkakataon nito, mas malaga pa rin ang makasunod tayo. Okay. Okay lang. Dili ako muna ng Sige. lampin. Lampin? Anong size? Yan lang. Hindi, may small. Kahit ano Sige, lang. just wait for a while. Ito na lang, para mas ano. Isa lang? Isa lang. Maliit lang yung napkin. Ha? Ala, Maliit lang yung napkin. Yan. kaya nga. Saksak. Swallow. Ito lang. Teka lang mga friendship ha. Okay.
20. Oh. Okay? So, wait lang. Basta ako'y masaya sa resulta kaga hapon. So, lahat ng bagay ay may tamang kapanahunan. Ang mahalaga, sa atin bang panahon ngayon na bilang mga kabataan ay pag-asa ng bayan, sa atin bang kapanahunan ngayon, kumusta naman ang mga kapatid, no? Tayo ba ay nakasunod sa kalooban niya? Ang tanong ko, no? Alam mo, kapatid na Jennifer Kadungog, katulad ng sinasabi ko sa iyo, sa ating lahat, nang ako ay tawaging Apo Concepcion, no? Dito sa, actually, karugtong ito, mula dyan sa Sacrifice Valley. Ako po talaga ay ginising, no? Nakarinig ako ng isang boses, madaling araw. Literal po yan, hindi po yun panaginip. At nakarinig ako ng salita, no? Nakakita ko ng liwanag na yumuyo ko ako dahil sobrang liwanag. I swear, no? At sinabi sa akin, anak, no? May tinawag rin siya sa akin, no? Not Lidimin, basta may tinawag siya sa akin. That is the secret. That is my name na katawagan niya sa akin. Wag kang magpapatawag na Apo. Ako ang nag-iisang Apo, the Alpha Power Omega. Nang dahil sa mga pangalan, Elohim, Adonai, Yahweh, no, kung ano-ano pa, naging ugat lamang yan para sa pagkakabahagi at pagtatalo ng iba't ibang mga kapamanampalatayaan sa kanilang paniniwala. Pero kung tutuusin, ay iisa lang siya. So, inexplain din niya sa akin na si mawalang galang na FEM Senior na ito na ngayon na hindi siya dapat tinawag na Apo, no? Mawalang galang na sa mga kapatid na mga spiritual na siya nagbigay sa akin before ng Apo Concepcion. Kaya ako, kasi the conception, it means that is the purification, no? Purification, dumaan siya sa process. Kaya siya, ang pangalan palang conception, it symbolize a purification. So, Lidimin naman is, sinabi ko naman sa inyo that even Lidimin, no, ay hindi tayo perfect. At yung sasabing sinful, yes, I am a sinful person, no? Pero, dahil sa ating pagsuko sa Panginoon, may mga bagay din tayo na hindi na natin ina-allowed, no, na mangyari ulit yon, yung mga bagay na yon. Yan ang tunay na pagsuko. At kahit ikaw sa sarili mo ay ikaw na mismo ang namumuhi sa sarili mo kapag naalala mo yung mga bagay na nagawa mo, yun kasi tunay na pagsisisi ng repentance. Pero kung sige ka lang sorry, tapos always mo naman ginagawa, nakala mo walang nakakita, that is not a repentance, that is nakaplastikan. Okay? Okay. This is it. Sa umagang ito, hindi nyo lang kasi alam ang mga ginagawa ni Lidimin. And thank you so much sa lahat ng nakipag-cooperate off in the cam. May ginagawa tayo ngayon at maraming salamat mula sa US Treasury. Maraming salamat from United Nations, even the IMF, the Pentagon, even the World Bank, no? Kasi yung iba, natatawa ako sa inyo sa totoo lang. Alam niyo kung bakit? Katulad ngayon, magdideklara ako, magre-research. Wala kayong ma-research na Lidimin Canuto doon. Ako na ito, ang isang hamag na babae, kung tawagin ng Kuya Emmanuel, no? Wala kayong ma-research doon na Lidimin Canuto, Jasmine Rugong, wala. Naalala ko nung bisita ko nung isang araw. Katulad ng sinabi ko, pinakitaan niya ako ng dokumento at ito yung may kinalaman dito sa mga nagko-commodities regarding sa account ng C1, C2, C3, blah blah blah. Okay? Even the account of the spiritual wonder boy, okay? Ang sabi niya sa akin, Lidimin, maaari ba kitang tanungin? Sabi ko, opo. Ang sabi ko sa kanya, ang sabi niya,
ituro mo or sabihin mo sa akin, alin ka dito doon sa account ng C1, C2, C3, mga spiritual wonder boy, blah blah blah, na mga account. Ako'y, bago ko sinagot siya ay binigkas ko muna ang purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Tapos sinagot ko siya, sa lahat ng nabanggit na nandyan sa dokumento na ipinakita mo, ang isang lidimin ay wala dyan nakalagay. Napatingin siya sa akin. Bakit? No? Sabi niya, napatingin siya, bakit? Sabi ko ng ganon. Even, no, doon sa kay FEM Senior, actually may kinalaman ito sa Fighting Faith na sinasabi. Doon sa Fighting Faith na sinasabi ni FEM Senior, doon sa document niya, wala siyang binanggit doon. Basta para siyang nag-ano ba, no? Para panahon ba ni Moises na, noong kapanahonan ni Moises, sinabi ni Moises na darating ang panahon, may isang katulad ko, pero wala siyang sinabi na Jesus Christ, na ganito, ganyan, no? Ipagpatuloy, no, ang nais ng Diyos, ang mga mensahe ng Diyos para sa ating lahat. Wala siyang binanggit si Moises, pero sinabi niya na mayroon sa panahon na yan ay may isang katulad ko, pero wala siyang binanggit na pangalan. Nagets niyo ba ako? Kaya nung si Lidimin ay tinanong, alin ka dyan? Ang sagot ko, alin man dyan ay wala ako dyan. Kaya nga sinabi, collapse na lahat yang sinabi ninyo lahat. Kaya nga sinabi ko, even FEM Senior ay meron siyang sinasabi na top secret clock with secrecy. At ipag-ibasin natin sa banal na kasulatan sa Daniel chapter 4 verse 7, kung hindi ako nagkakamali. At kay propetang Ilyas, may mga hula na pinasusulat, ngunit may mga hula na hindi pinasusulat, ngunit ito ay pinatatakan at ito ay tatak espiritual. Kaya, kahit anong gagawin ninyo sa mga kayamanan na yun, kung sino-sino, mga King Solomon, mga bla bla bla, etc., nothing happens. No? Kaya dinadaan ko na lang ba kayo ba sa pabiro na ang dami naghanap ng lapida. Lapida ni King Solomon, lapida na kung ano namang lapida. Katulad kahapon, o nung isang araw, sabi sa akin, mawalang galang na, kuya, he is the bearer. Okay, fine. Hindi naman nag-o-object si Lidimin. Sinabi mo di ba? To make the story short, naghanap ng lapida. So sabi ko, anong klaseng lapida ang hinahanap mo, kuya? Kasi maraming klaseng lapida. Kasi ganito, ganyan nga. So in my mind, naisip ko na lang, you are the bearer and then you don't know what kind of lapida. So in a way, no need to fight, no need to argument kasi alam mo naman ang totoo So to make the story short, sabi niya ganito ang size ng lapida, blah blah blah. And I, Lidimin Canuto declared, that lapida, yan ang kaisa-isang lapida that even if EM Senior ay hindi niya yan na-penetrate because that lapida, yung nagpakilalang Reyna dyan, dali na. Napanood ko yung video mo. You're so very trying hard, copycat, baby. No? Ngayon, dali na. Anuhin mo naman to. Kopyahin mo na naman to. The real lapida is that lapida of the DNA. Okay? Naintindihan nyo ba ako? Trying hard, copycat. Come on. Dali na. No? Hoy, pag sure. Sabi-sabi ka na naman, DNA, pag sure. Wala ka ibang ginagawa kundi puro mga pambubula, at least ako may pinakitaan. So thank you thank you sa kapatid na Talyano, mag-antay ka, nag-FB live ako. Ay, Diyos ko. Kayo talaga. And itong pagkakataon na ito kasi ay dinikta kasi ito sa lahat ng mga kapatid ng mga reservists. Ayan, no? Huwag kayong mag-alala dahil makikipag-ugnayan tayo sa ating mahal na pamahalaan para yung pagiging reservist ninyo ay sulit, na magiging proud kayo at
ibigay ninyo ang buong katapatan sa paglilingkod sa ating bayan. Sa mga kapatid na MNLF, MILF, huwag kayong mag-alala dahil medyo may inaayos lang si Lidimin at magkakaroon kayo ng sarili ninyong budget. Sit aside from our government, but it doesn't mean that magagawa na kayo ng sarili ninyong hukbo. Under pa rin tayo ng ating mahal ng government, no? Magkaroon lang tayo, no? Kasi dapat kasi patupad ang parliamentary government Okay? Parliamentary government. So, hayaan ninyo. No? At kay mahal na PBBM, mahal na Pangulo, binabati po kita. No? Binabati. Yes, kapatid na Joseph Lapida. Lapida to. Kapatid na Joseph Lozarita, because the real Lapida is that the DNA Lapida. Ha? Ay, nako. Try hard copycat. Kaya nga hindi nyo napansin. Walang naka-withdraw sa inyo. Walang. Ngayon, Lidimin, kung alam mo pala, bakit ka ngongaw ng ngongaw? Hoy, excuse me, ang tanong ko. Ayun nga lang inutusan ko, nagtuwing-tuwing ng utak no? Naaproba ng 500 million USD and I know that maraming pera ang lumalabas ngayon. What I mean is pumapasok sa Central Bank. Pero walang nawi-withdraw. Why? Puntahan ninyo ang pusod ng Alpha Omega, naroon lahat ang yaman ng mundo. Alam mo kapatid na Jennifer Kadungog, no? Lahat na kasi ay may program, kaya nga no lifting, okay? At hindi na kailangan puntahan. Parang ganito yun, Parang ganito yung kapatid na Jennifer Kadungog. Ang iyong malawak na lupain ay nasa Mindanao. Pwede mo bang bitbitin yung lupa mo dyan sa Luzon? Pero ang titulo, pwede mong bitbitin kahit saan ka. Naintindihan mo ba ako kapatid na Jennifer Kadungog? Okay? Ganun po yun. Because everything has naka-program na, naka-files na yan. Lahat-lahat na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, nagtataka ako sa iba, bakit naghahanap kayo ng investor para dyan sa tinatawag ng deuterium? Wala pong dapat i-drill. Everything ay naka-program na yan. At nakita ko doon sa system. Kaya minsan naisip ko, wow! No? And just imagine wala pang World War I. Just take note. Wala pang World War I. Lahat ng mga bagay na yan ay nakaprogram na. Just imagine. Na? Kaya walang dapat i-drilling. Walay. Kagabi, meron kasi isang group chat. Actually, pasensya na doon sa mga ka-group chat na nakatulog ako, kasi pagod ako. Actually, masamang pakiramdam ko kagabi, pero puri na nagsugo dahil siya nagbigay sa akin ng buong kalakasang physical, mental, at higit sa lahat kalakasang spiritual. Pinag-usapan itong China na gagawin daw ang Pilipinas na parang province ng China. Actually po, wala pong inaagaw ang China sa atin. And Lady Mincanuto declared, walang 01-4. Ako na po ito ang nagsasabi. Ngunit subalit datapwat. Katulad po ng pangako ng Panginoon. Huwag kayong magagalit sa akin. Huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga ninuno. Ni aagawan ang mga naulila sapagkat si Yahweh ang makakalaban ninyo at lahat ng kayamanan ay ibabalik niya. No? Ibabalik niya sa atin yan. No? So kung ako ang tatanungin sa bagay na yan, mabuhay mga mahal kong kapatid na mga Lufasug, no? Lufasug Sulu Empire. Yung iban lumabas ngayon, no? Kaya pinalagan ko 'yon, no? Na wala daw Sulu Empire pag sure. Di sana walang Lufasug, kung walang Sulu Empire, pagka nalanggit ninyo. Ang kumbaga sa dokumento ba, wag niyong dagdagan, wag niyong bawasan. Lufasug Sulu Empire, no? Darul Islam, the 11 countries, 1C. Alam niyo sa National Geographic, sa totoo lang, wala naman talaga kayo makikita ang Philippine Sea, the original. No? Sulu Sea, Celebes Sea, China Sea. Iisa lang ang pinagmulan niyan. Pag sure good mo din na God. Hello sa ating mga kapatid na mga tausug, dyan sa may Sulu, sa mga kapatid natin, na mga kapatid ng mga Muslim, no?
At hello, 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 hello. Mahal na kapatid na Sultan Hajula Amil Hasan, no? And I, Lidimin Canuto, declared, this family, sila ho talaga ang original. Sila ang original na tagapagmana sa Lufasug na yan. No other than. No? Pinanindigan po natin yan. At mahal na Pangulo, it is the right time in your turn. No? Na maituwid ang mga bagay because the gentleman's agreement is 11th century pa yan. Believe me or not. The 11th century is not about Zinfing and former President beloved. No, ayan na. Beloved former President Rodrigo Rua Duterte. The real gentleman's agreement is 11th century pa yan. At may kinalaman din ito sa infinite account na pinagkakagaguluhan ninyo. Oh. Alam nyo, ang under lang po yan sa Majapahit Empire. Okay. Alam mo kapatid na Jennifer Kadungog? Ito lang sabihin ko sa inyong lahat. Kaya nga sa instruction ni Lidimin, infinite instruction, ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat, no? Lalo na ang sumusunod sa kautusan ng Panginoon, whatsoever empire yan. No? Kahit pa naman Majapahit Empire, kumusta naman ngayon ang mga kapatid na gumaganap? Kahit anong klaseng empire yan. Darating ang tamang panahon na yung mga bagay-bagay ay ibabalik nga, pangako nga ng Diyos, di ba? Kaya nga ito nga ang pinapapila ni Lidimin sa inyo, di ba? Yung mga kayabanan nyo, o kay Juan, kay Pedro, kay Cesar, ganon. Ganon, mga mahal kong kapatid. At hindi yan in my own understanding according at yan ay may kinalaman sa Ark of Covenant. Sana naintindihan nyo to. No? Sana naintindihan nyo ito. Mga empire na yan. No? Isa sa mga Ark of Covenant, yung tungkol sa mga kayamanan, ibabalik ng Diyos kung saan man nanggagaling yon. May mga pilosopo na sasabihin nila, abutin pa kaya tayo niyan, bla bla bla, etc. Ha? Oy, bakit sino nakakalam sa atin? Baka mamaya, o ngayon lang, pagkatapos ko, mamaya magdidikta yan. Oh. Maniwala ba kayo sa akin sa hindi? Nakapasok si Lidimin sa BSP. Okay? Nandun ang mga malalaking mga kinay, nakapasok ako, literal yan. At maging ako nagulat, hindi ka balahibo ko ba? That was the time na hindi pa ako masyadong dito sa pinagkatiwala sa akin. Kumaga, parang ignorante pa ako ba? Nagsabi, kumakain ako sa 7-Eleven noon eh. Sabi, punta ka doon sa BSP. Saan ba yung BSP na yan? Believe me or not, hindi ko alam kung kailan ako nandun ako, nagtaka ako, promise. Walang halong biro to, walang halong kasununlingan. Tapos nakikita ko yung mga tao doon, no? Hindi ka naman basta-basta makapasok ang BSP, no? Meron silang ID yung parang itatap mo para magbukas yung gaganyon ba, oh? Tapos may mga doon na igaganon mo yung kamay mo para makapasok ka. Ako, wala akong ID, ginanon ko rin. Uy, maniwala pa kayo sa akin sa hindi. Kaya yung underground na yan, ako dyan, tawag nito, nakasuri-suroy ba, nakapamasyal doon ko, ano to? No? Promise. Yes, kapatid na Jennifer Kadungog, let's do it. No? Kaya nga sabi ko, hindi nga infinite account iniwan sa akin, infinite instruction. Kay Juan, kay Pedro pa walang away. Ano ba naman kayo? No, wag niyo na akong kontrahin kasi yung ginagawa ko ay, kaya nga, alam nyo, nung isang araw na may nagpunta sa akin dito, ang sabi niya sa akin, Lidimin, magsabi kang ng totoo. Gaano kalaki ang pag-aari mo ng bankers? Tiningnan ko siya. Sabi ko, pakiulit. Sabi niya, gaano karami ang pag-aari mong bankers? Tinapik ko siya. Alam mo kapatid, wala akong pag-aari ng bankers. Wala akong pag-aari ng ginto. Pero ngunit subalit datapwat.
hindi ko maaring angkinin ang mga bagay na yan. Una, nakasaad sa banal na kasulatan, the gold and the silver is mine. E paano mo aangkinin ngayon? Ang sabi ko lang, ang ibinigay lang sa akin kapatid at ipinagkatiwala sa akin na kung tutuusin, ito rin naman ay parang minana ko, no, sa aking kaninuan dahil pinagkatiwalaan din sila noon, ay ang tinatawag na authority from our Almighty Creator. Kaya nga mga mahal kong kapatid, kahit pa po, no? Kahit pa po isuka ninyo ang lahat ng laman ng bankers, kahit maglabas kayo ng mga ginto dyan, kapag ito ay hindi aaprubahan sa pamamagitan ng tinatawag na program, pwede naman mapuproseso siya, pero pagdating ng dulo, no? Kaya maraming nawindang dito. Yan ang totoo. Actually, ho, sa Central Bank, marami pong mga, marami pong mga pumapasok na kapirahan, pero hindi ma-release. Bakit? Wala, kahit may project feasibilities pa kayo dyan. Nasa na mga backup? Kahit na naman may backup, nasaan mag-approve? Paano nga ba mag-approve? Di ba? Pag sure kayo dyan. Katulad na ba sinasabi ko, ito cellphone, mapunta man ito sa inyo, no? Mapunta, minsan nga, di ba? Declare by. Yes. Lady Min Canuto declared for that matter dahil hindi ako maaring magdagdag, magbawas kung ano ang iniwan na infinite instruction. Ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kahit naman na bilong ka sa anumang empire, no? Kung marami ako nakita nito kapatid, anak ng tinapa. Talaga lang, kaya nangungonsumisyon ako sa mga kapatid, na tinutulungan ko ba? Pero, pagdating talaga ng kamayamanan, lalo na sa pera, mga datuliling. Nagbabago agad ang isip. Ito lang recently, 500 million USD, no? Akala nyo hindi ko kayo masusundan pag sure kayo dyan. So, hindi lang yon. Maraming mga kapatid, mga babaero, mga sugarol, kung ano-ano mga bisyo. Tapos sasabihin, magkaroon ng maraming asawa kaya para maraming tagapagmana, magkaroon ng anak. Hoy, pag-sure mo din ha, oy. Pag-sure. Tapos ito pa, may nadiscover pa akong mga kapatid, mga lalakiro. Tragis na yan. Paano ko naman i-ano sa inyo? No? Presently listening now. Thank you kapatid, Balawang Basel, no? Guess who? I love that your question, Jennifer Kadungog, dahil yan ang tinanong sa akin ng Federal Reserve. Maalala ko, di ba? Uulitin ko na naman to. Nung ako ay kinausap, maraming mga siguro pang-walo yan no? Okay, good. Very good si Lidimel. Yung pang-walong tanong, who is the guess who? Makinig kayo sa sasagutin ko. Ito lang naman ang sinabi ko Ay, hindi pala yung Fed, yung computer pala. Sorry. Kasi nga, ewan ko na lang, makinig kayong lahat. Kung sino nakakakilala kay Maria Fatima Abigail Montenegro Abubakar. Doon sa account niya nakalagay, it's SBC United Kingdom. Pero nung pagpak, kasi meron siyang time na ang kamay ko. Hindi ako expert sa cellphone pero pag once nagagalaw yung kamay ko na para akong magpapiano, pak, gagano'n yan, no? Ang bilis ko mag-computer kahit hindi ako masyadong marunong mag-computer. Sabi ko nga, tinitingnan ko na lang yung kamay ko. To make the story short, ang nakalagay doon, welcome to the HSBC United States of America, the Nisara G. Sara program. Nagtaka naman ako kasi nakalagay doon sa kanyang account, doon sa papel, it's SBC United Kingdom. Pero bakit ang computer nagsabi, United States of America, the Nisara G. Sara program, anak ng tinapa. Yun na yun. Yun yung pag-green signal. Kaya talagang paninindigan ko yan. Because ako ito. Kahit ulit-ulitin nyo Buhay ang IT na naghanap sa akin tungkol sa bagay na yan.
To make the story short, marami siyang mga question, blah, blah, blah. Sasabihin naman ng computer, congratulations, blah, blah. And that matter, and that part, kapatid na Jennifer Kadungog, who is the guess who? Ito na ngayon, makinig kayo. Ang aking sagot is ganito. I know what is the right answer, but this is not the right time because that was 2022? Yes, 22. I know what is the right answer, who is the guess who, but this is not the right time because, ito na ha, makinig kayo. I don't know where is my brothers and sisters. Besides, I don't know what is the English of these words. Kindly translate using the Google, and I'm not also expert using computer. Ganon! Magsabi man ng computer, congratulations! At kaya kong patunayan yan dahil buhay ang IT na inutusan ni Maria Fatima Abigail Montenegro Abubakar para sundan ang aking ginawa, pero maging siya, makinig kayo. Kaya hinahanap ako ng IT niya, hindi ko na lang babanggitin kung sino siya. Kahit siya, sinabi niya, witness kasi witness sila sila ate Maria Fatima Abigail Montenegro Abubakar at dyan sa may Bulacan kasi nandyan dati yung kanilang parang pinaka office, no? Witness sila na pagpindot ko ng ganyan ang mga 00 blah, 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 ganon. Pero hindi na kayang sundan ng IT na yon. Kaya hinanap niya ako at sinubukan niya ako. Ito may kinalaman ito ha, kasi system ang pinag-uusapan natin ng evenly dimin. Hindi po ako makakapagpindot, hindi rin po ako katulad ngayon makakapagsalita kapag hindi po magdikta sa akin yan, kahit pa siguro mabagok ako at magkaroon ng amnesia. Banal na espiritu kasi ang papasok, banal na espiritu ang magdidikta. Kaya pag magdikta yan, o yan. Diba? Kaya yung iba sasabihin, alam mo pala, bakit hindi mo gagawin? Si Lidimin po ay walang kakayanan maliban kung ang isang Lidimin ay papatnubayan ng banal na espiritu. Yan, nagagawa. Pero kung ako lang po, wala akong magagawa. Nagkakaliwanagan ba tayo? Dapat susunod sila sa utos ng mensahe ng tama para matapos na yan. Maraming salamat, Ate Jenny. Yun talagang tama. Kaya nga pinamiminsahe, di ba? Antayin ninyo hanggang katapusan itong taon na ito dahil kung ang Pangulo na yan na magmatigas din, abay sandali lang muna. Maniwala kayo sa akin sa hindi. May pipindutin ng pak! Saka siguro siya kusang bababa. Federalism, are not now bankrupt. Alam mo, mahal na kapatid na Jennifer Kadungog, yang sinasabi mong bankrupt, ang totoo niyan, hindi naman talaga na bankrupt yan. Nandyan pa rin yung mga asset, ngunit subalit datapwat maging sila ay hindi nila maaring gamitin as long as walang approval ni Hamag. Wala, yung kung tungkol sa mga bagay na yan, kapatid na Jennifer Cadu, no, hindi ho na bankrupt yan. Nandyan pa rin po ang mga usapin. Kaya nga sa reverse program, no? Sa reverse program, we have the missing link number 1 and number 2 and number 3 meron diyang IMF, World Bank, Federal, Pentagon and the United Nations. Okay? So, actually hindi po ano yan. Maging sila po, okay, listen, sasampulan ko kayo. Magandang paliwanagan to. Naalala nyo ba yung dapat magkaroon tayo ng second trans-G sa vaccination? Ito po ay naprubahan ng World Health Organization para magkaroon ulit ng second batch para mag-injection sa mga tao. Ilang bansa ang nag-approve nun? Alam nyo yan, mga taga-subaybay ko, ay Lidimin Canoto declared, anakay ng tinapa kahit kayong lahat dyan mag-approve. Ang tanong, ang budget,
Maaprubahan ba? Lalabas ba? Pag sure kayo dyan. Ha? Kaya natuloy ba ang second batch na pag-i-injection? Walay! Dahil mismo din ang United Nations, ang World Health Organization, hindi malabas-labas ang budget na yan. Why? Alalahanin ninyo, ang karunungan na nagmumula sa kataas-tasan, higit pa sa 10 hari na magagawa, higit pa sa salapi na magagawa, at higit sa lahat, ito'y magliligtas sa atin ng ating kapahamakan. Yan ang tunay na kayamanan na hindi mananakaw nino man. Ha? At kaya nga ngayon, natatawa ko sa mga kausap ko, katulad nung punta. Lidimin, gito, sabi ko nga doon sa, doon sa, yung tungkol sa 500 billion USD, bakit hindi na lang sinabi sa akin? Nagkasala pa kayo, o di, yung part ko, sige, so 100%, sa inyo na yung 99%, sa akin 1% lang. Tirhan nyo ako dahil mayroon akong mga tao na umaasa din sa akin. Sa inyo na yung 99%. Abay, narinig ng aking kasama, sigurado ka, yes. Why? Kung talagang ikaw yan, kahit nakawan ka araw-araw, lahat ng kalang ninanakaw sa'yo, babalik din sa'yo. Anong problema? Anong problema ninyo? Antay lang kayo kasi nga, di ba, katulad ng binasa natin, may tamang kapanahunan na lahat paluluhurin. Maging silidimin, luluhod to. Pero, alam nyo, may mga instruction yan eh. Tama? At huwag kayong mag-alala. Huwag kayong, yung kanina, yung corona na yon, kayo ang tunay na aking corona. Kayo na naniniwala at sumusunod sa kalooban ng katastasan, kayo ang tunay kong corona, hindi yung nakikita nyo sa aking noo. Puriin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Naway, ito'y naiintindihan ninyo, no? Naiintindihan ninyo ang minsay. Kaya, nalulungkot ako sa mga kapatid na pag makakita ng items parang mga pralala. Nalulungkot ako sa mga kapatid, nakakita lang ng mga ilang mga items na yan, kaya niyang sirain ang kanyang kapwa. Na? Kaya niyang sirain sa pamamagitan ng pandaraya, panluloko, panglalamang. Yan ang pinakamahirap dyan. No? Kaya ako ito, silidimin ka no to, nagsasabi, konting panahon na lang, yung mga ginto na yan, yung mga gold bars na yan, yung mga diamond na yan, maging ampera, wala na kwenta. Bakit? Lidimin Canoto declared, ang sistema ng Diyos ang iiral sa ating lahat, hindi sistema ng tao. Ginawa ng mga banking, no, mamaya ka na tumawag kapatid, ginagawa ng mga banking, para lang kay guess who. Alam nyo, katulad ng sinasabi ko, maniwala ba ka sa akin sa hindi? Ang negative positive, sa pandinig, magkaiba sila, pero ang ending, iisa lang sila. Yan ang totoo. Tama, Lidi, magantay sa tamang panahon, dahil yun ang nararapat, yun ang sistema, yun ang programa ng Diyos. Kala nyo ba kanang mga kwan? Kaya nga, ito naman ngayon, mga mahal kong kapatid na MNLF-MI, magkakaroon kayo ng sariling budget. Hindi budget galing ng gobyerno. Kasi private yan, magbibigay sa inyo eh. At ano ang purpose ng budget na yun? To make rebellion? Hindi. Para mas mapalawak, no? Mas mapalawak ang kagandahang loob na nais ng Diyos na gagawin nating lahat. Even the MILF, pero ngunit subalit datapwat, lidimin ka no to, maging sa mga hanay ninyo, mayroon tayong lilinisin. Dahil marami din mga opisyal ng MNLF at saka MILF nagpabundat ng mga tiyan. Gcash bihin kwenta. Yon ang totoo. Marami din sa inyo. Andun to? Ha? Cash in. As in, ilagay sa Oh. Marami din. Akala nyo ba sa hanay lang ng gobyerno? Ako ito, si Lidimin Canoto, nagdideklara at nagsasabi, marami ding opisyal ang mga taga MNLF at saka MILF nagpabundat ng tiyan.
Hindi lang ho sa hani ng mga senador na yan, ang mga kurap, meron din sa MNLF at sa MILF. Kaya maging sa inyong hanay, kailangan linisin. May lilinisin din po. Bibigyan kayo ng budget. Magantay kayo. Men, kung number. Sasabihin na naman ninyo. 5 men. Oo. Sa amin. No? Ito lang nakaiisin lang unang utang. Ha? Kala ninyo ha? Oh, sinong matapang ang maghayag sa bagay na ito, tungkol sa bagay na yan? Ha? Gusto niyo pa ba talagang ulitin ko? Hindi lang naman sa hanay ng senador ang may mga buaya. Maging sa hanay ng MNLF at saka MILF, merong mga buaya, hippopotamus pa nga eh. O, kala ninyo ha? Sa hanay din ninyo, dapat may imbestigahan. O, marami din sa inyo, mga opisyal, ang mga nagpabundat. I was not born yesterday. Yes, I know, kapatid na Jennifer Kadungog. No? Kaya alam nyo, mga mahal kong kapatid, no? Sinong malakas ang loob ang magsasabi ng ganyan? No? Si Dimin lang na yata malakas loob magsalita ng ganyan, no? Oh, wag kayong magagalit sa akin ha, mga kapatid ng MN. Basta kayo, bibigyan kayo ng ano. Dahil lahat nga nakaprogram nga eh. 'Di ba? Hindi ko naman kayo maaring i-corrupt. Ako naman ang mananagot, no? Actually yan, dinikta sa akin yan kanina. Dirimin. Sabihin mo, ihayag mo, sila, bibigyan sila ng budget. No? At huwag kayong mag-alala. Wala akong hingiin sa yung ano. Ang kailangan lang dyan sa inyo is lilinisin din ang inyong mga, ang inyong mga hanay. Dahil meron ding, kung tutusin, meron ding mga nakaposisyon sa inyo na mas deserve yung iba para sa posisyon na yan. Tingnan nyo tuloy na, punta tuloy tayo sa MNLF. Pag banal kasi ni Espiritu, ang magdideklara kasi, no? Wala talagang yan, wala preno bibig ni Lidimin, kaya huwag kayo magagalit sa akin dahil hindi ko naman yan. Banal ni Espiritu ang nagdideklara niyan. MNLF, MI, magkakaroon ito ng sariling mga na yan. Pero hindi ibig sabihin na tayo ha, magbukod tayo, hindi ha. Nandun pa rin yung partnership natin sa government, no? At naniniwala din ako sa mga hinahangad na kapayapaan ng ating mga kapatid na yan. Okay? Kaya, mga mahal kong kapatid, ako masaya na ako magripak ng bula dito, basta makakain ng 3 beses ang araw. At maraming salamat sa nag-donate. Maraming salamat sa aking sponsor. No? Alam kong may magagawa ang Diyos kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ganon! Hello, Madam Alma Gansan. Actually, ito si kapatid ay kanina pa ako tinatawagan. At mamaya ka na at ako pa'y nagba-vlog. Hindi mo yan mapipigilan ang espiritu, ang banal na espiritu. Hindi mo yan mapipigilan. Okay? Ganon na ganon ng ganon, mga mahal kong kapatid. Kaya, sana sa umagang ito ay nandoon ang ating mga kahinahunan, nabubulol ako. Kahinahunan. At patuloy na ipanalangin ang ating mga misyon, even sa ating sa mga na yan. At huwag kayong mag-alala. Pagdating ng mga buaya dyan, sa sinasabi niyo mga buaya na nandyan, kung si Lidimen ang tatanungin nyo, gagawin ko pa yung hippopotamus. Naintindihan niyo ba ako? Gagawin ko pa yung hippopotamus. Hindi ka panipaniwala, no? Hindi ka panipaniwala. Gagawin ko pa yung hippopotamus, yung mga buaya na yan. Kasi nga, kung talagang ikaw yan, kahit nakawan ka pa araw-araw, babalik sa iyo ang mga ninanakaw nila. Kung talagang ikaw yan, wala kang dapat pangambahin. At ang pinaka-worst dito,
The more na gumagawa sila ng hindi maganda, the more na magpapaiksi yan sa kanilang mga buhay. Yan ang totoo. Kasi nga, sagrado na ang mga pinag-uusapan natin ngayon, ang mga hakbangin natin ngayon. Hindi na silidimin ang kausap ninyo, hindi na silidimin ang kapralalahan ninyo, kung hindi. Ang katawang lupa ni Lidimin ay ginagamit lang. Hindi na kayo sa akin nakikipagkubinan sa kanya. Pag sure. Ha? Gawin mong cake, ma'am. Ay, Diyos ko. Alam nyo ba? Napansin nyo bakit ko sinuot yung corona at gakinang-kinang? Para sa akin, the more na kumikinang siya, the more pakiramdam ko ang kalooban na nais ng Diyos na ipairal ang katarungan ng bawat isa sa atin, the more na malapit natin siyang makamtan. Ganon! Hindi yung para literal na corona, para gusto ko lang yung parang symbolize lang siya. The more siyang kumikinang, kasi sabi ko nga sa bawat bato ng corona na yon, kayo yung mga nakikita ko. Na? Kaya maraming salamat sa inyong mga panalangin. And I, Lidimin Canuto, declared, have a blessed divine hope everyone, and God bless us all.